Bawal na ang e-trike at e-bike sa EDSA at iba pang pangunahing kalsada sa Metro Manila. Kaninang umaga lang hindi bababa sa 10 motorista agad ang nasampulan ng LTO sa pagsisimula nga po ng e-trike ban. Para sa Updates Live mula sa EDSA Boulevard, sa bahagi ng Pasay, nandyan po sa frontline ng mga balita, si Mon Gualvez. Mon, nadagdagan pa ba itong mga nahuli dahil dyan sa ban? Yes, Ruth. Kung kaninang umaga, tila winarningan lamang yung mga e-trike at e-bike na dumaraan pa rin sa mga national road. Ngayong hapon, sinimulan na ang aktwal na panguhuli. Buong umaga, nagbigay babala lamang ang mga law enforcers ng LTO sa mga napapara nilang e-tricycle at e-bicycle na dumaraan sa mga national road gaya sa Ross Boulevard, Corner Buendia sa Pasay. Ang ilan, pinatras ng LTO at pinapunta sa mga secondary o inner roads. Pero paglipat ng mga tauhan ng LTO dito sa EDSA Ross Boulevard, tila walang kadala-dala yung mga naturang uri ng sasakyan at tuloy pa rin ang pagbiyahe. Ang iba, tila ginawa na nga itong terminal. Kahit nasa bicycle lane naman ng ilang e-bike, pinara pa rin sila ng mga otoridad. Bukod kasi sa walang suot na helmet ang ilan, nakatsinelas pa. Dahil dito, isa-isa na silang tinikita ng LTO. Nauna nang sinabi ni LTO Chief Asek Marcus Lacanilaw na para ito sa kaligtasan sa kalsada. Git nila, hindi kasi angkop ang bilis ng mga e-trike para makasabay sa mga mas malalaking sasakyan sa ganitong malalawak na lansangan. Yan ay lalo't gumigit na pa raw madalas sa mga ganitong uri ng sasakyan na delikado kapag nabangga. Ang mas masaklap, marami sa mga nagmamaneho nito kung hindi walang lisensya ay pawang menor de edad pa. 4 ang unang tinukoy ng LTO na tututukan muna. Yan ay ang EDSA mula Pasay hanggang Monumento, buong kahabaan ng C5 Road at Ross Boulevard, maging sa Quirino Avenue hanggang Magallanes, malapit sa South Luzon Expressway o SLEX. Ruth, inulan na nga itong unang araw ng mas paghihigpit na implementation ng pagbabawal sa mga e-trike maging sa e-bicycle dito nga sa mga main roads. Pero bukod sa kanila, sinasabay na rin ng mga enforcers ng LTO yung paninita sa mga three-wheeled vehicles o yung mga tricycle na degasolina, lalo't matagal naman na silang bawal sa mga major roads or major thoroughfares. Balik sa iyo, Ruth. Yan nga yung lilinawin ko Mon, yung nakita natin na sa video mo na e-trike. So pampasada yon, bawal din ba sila sa mga national road? Kahit na sabi mong meron naman silang legal na prangkisa ba yan or permit? Oo, dito sa Pasay Route, meron silang mga tinatawag na may ordinansa sila para sa mga e-tricycle or kahit nga yung mga tricycle talaga na ginagamit pamasada para nga maghatid ng mga pasahero. Pero nilino din doon sa ordinansa na yon na kailangan sumunod pa rin sila doon sa JAO or Joint Administrative Order 2014-01 ng MMDA at saka ng LTO na kung saan bawal talaga sa mga main thoroughfares or major roads at national highway ang mga naturang tricycle o mga three-wheeled vehicles. Ruth. Mon, isa pa, itong mga e-bike naman ito bawal na rin talaga sila doon sa mga main roads. Paano naman yung kahit doon sa sabi mo na sa sa mga bike lane, pakilinaw lang 'yan. Oo, sa bike lane, Ruth, nilinaw naman ng LTO na pwede naman daw yung mga e-bike na two-wheeled at the same time yung mga yung mga 50 kilograms pababa ang bigat. So yung mga talagang mabibigat na yung makina rin at saka talagang malalakas na yung arangkada ng mga klase ng mga e-bicycle, hindi rin sila pwede dito sa mga bicycle lane. Lalong-lalo na yung mga three-wheeled na mga electronic vehicles, bawal at hindi talaga pinapayagan sa mga bicycle lane. Kaya kasama rin sila sa mga sinisita. Pero kanina kahit yung mga e-bike na magagaan at talaga technically allowed naman kung iisipin, sinita pa rin ng LTO. Yan ay dahil sa other violations. Wala kasi suot na helmet at yung iba naman nakatsinelas pa. Ruth. Yan po ang Express Report ni Mon Gualvez. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.